Our journey began with a burning desire to establish and grow the One Dragon concept. And the year 1993 marks the birth of this powerful idea. DXN started headstrong as it ventured into the international market with the One World, One Market concept. 1999 marked the arrival of DXN in the Philippines. From there on, DXN greeted the millennium with more achievements. Year after year, DXN Philippines grew stronger, and so did its products. Our founder, Datuk Dr. Lim Shoujin, continued to reap awards and recognition around the world. In 2003, DXN Philippines celebrated its 4th anniversary, Double at 4, with the realization of doubled sales from this year onwards. As DXN Philippines celebrated its 5th year anniversary, DXN acquired a 100% stake in ReachStar Enterprise and ReachStar Cash and Carry. With its continued significant sales growth, DXN Philippines celebrated its 6th anniversary at the Araneta Coliseum with thousands of recognized members in 2005. 2006, 2007, 2008 were the years of consistent awards and recognitions. Also, DXN Philippines was certified as a member of the Direct Selling Association of the Philippines. 2009 had a significant impact on its 10th anniversary with more than 10,000 attendees that intensified business sustainability and successful partnership spanning the decade-long existence in the industry. The 11th anniversary celebrations theme, Enriching Lives, Fulfilling Dreams, happened in 2010, where the unique atmosphere of Philippine festivities and traditions was also celebrated. DXN Philippines continued to celebrate the annual recognition of New Star Diamonds and above with the staging of the 12th anniversary. Continuous market leadership and global expansion accentuated its leadership in promoting health and wellness in 2012. The year after, DXN Philippines staged its 14th anniversary, Unstoppable, for recognizing continuous effort, resiliency, and strong market leadership. In 2014, the growing number of distributors through bigger, better, bolder platform was envisioned. The local expansion of DXN Philippines became more visible with the establishment of additional DXN branches. 1 year after, DXN Philippines celebrated its 17th year with its slogan, Intensify the Power Within. Greater impact, powerful motivation, and overwhelming excitement emerged in the celebration of DXN Philippines' 18th anniversary with the theme, Rise to Victory. In 2018, the nationwide marketing programs went full blast. This created higher impact and momentum. This year, DXN CEO and founder, Datuk Dr. Lim Shoujin, is among the 795 medal recipients of Panlimajasa Negara. He was bestowed the title of Datuk as recognition for his effort in bringing Malaysia to the global scene through quality products of DXN and the concept of one world, one market. After more than 2 decades, DXN has made a mark in the world, proving that One Dragon, One Market is going stronger than ever in the Philippines. We celebrate and radiate all the colors there is. Together, we say, Isulong ang tagumpay! Mabuhay DXN Philippines!
Hello, hello, hello. Good morning, DXN Philippines. No, from Luzon, Visayas, and Mindanao, of course. And of course, no, may mga viewers din tayo all over the world. So, good morning po sa inyo. No? So, handa na po ba kayo sa isa na namang nakaka-motivate na usapan, no? Regarding this time, no? Regarding po sa negosyo. No? So, kahapon napakaganda ng usapan natin dahil it's all about spirulina and it's all about our health, no? So, yung nag-present sa ating kahapon, kasama po natin ay isa pong doktor, no? Si Dr. Danilo Sadsad na talaga naman, no? Sabi nga niya, for almost 2 decades na raw niyang ginagamit yung produkto, no? Na gamit, napag-aralan niya po yung produkto, no? So, isa po siyang halimbawa ng doktor na hindi basta-basta ginagamit yung produkto kung hindi napag-aralan. But yun nga, no? So, pinaliwanag niya sa ating kahapon yung tungkol sa spirulina. But today, negosyo naman po yung pag-uusapan natin. Kaya kung kayo po na mga nanonood ngayon, may mga kakilala, no, na naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon po ng pandemya, kung ako po sa inyo, i-share nyo na po itong ating live stream for today dahil meron pa kayong oras, no, bago ko po tawagin yung ating guest speaker for today, no. So i-share po natin itong live stream, no, at sigurado no maraming matutulungan po itong ating live stream for today dahil yung ating guest for today is no marami po tayong matututunan talaga sa kanya ngayong araw na ito. Okay, so sino-sino na ba yung mga nanonood, no? So alam ko na meron na diyan na mga nagko-comment ng pa-shoutout, no? At bago natin tawagin yung ating guest, pagbibigyan ko muna kayo, no? Sa ating shoutout. Okay, technical. Sino-sino ba yung mga nauna dyan? Ayan, no? From Zamboanga, Miss Gwendolyn Porganan. Good morning, DXN family. Ayan, good morning, Ma'am Gwen. Marisa Enriquez, eto na, no? International na, from Penang, Malaysia. Okay, Miss Jovelyn Dugayon from Kuala Lumpur, Malaysia ulit. Ayan. Sir Arman Roa from Zamboanga. Ayan, buenos dias sa mga tiga Zamboanga. Tita Babes Acosta, naimbag na bigat sa mga tiga Lawag. Ayan. Sherilyn Ellis, from Australia naman. Joy Lingatong, nanonood din siya from Kuwait. Yan, medyo lumayo-layo na tayo. Eto, lapit, balik tayo sa Pilipinas from Daxen, Cabuyao. Good morning, Dixon, watching live at Daxen, Cabuyao Service Center. Eto, from Cotabato, Tato Usop from Alyosan, North Cotabato. Yan, sino pa? Eto, si Madam Tata, buenos dias a todos, DXN family. Ayan. Okay. Si partner Rene Capito from Zamboanga. Ayan, mukhang dami mga tiga Zamboanga. Ayan. From Dubai, Amani Alberto. Good morning, DXN family. Eto, no? Grabe. No? Sikat na sikat to dahil napakaganda ng kanyang pangalan. Eh? From New Zealand, Beautician si Ruby. Eugene Esguera from Alabang, Muntinlupa City. Okay. Teresa Nilo Nayan from Batasan Hills, Quezon City. Okay. Ako po yung tiga Batasan din. No? So, kamusta sa aking pamilya dyan sa Batasan? Ives Mantiquilla from Marikina City. Mantiquilla. Medyo nakakagutom, no? Crisanto Condino from Camarines Sur. Ayan. No? Nanonood siya. Sino ba? Maridel Adante from Laguna. Ayan, yung may bahay ni DJ Alae, Ariel Adante. Maria Mendez, nanonood siya from Malaysia. Ayan, June Laura from Bikutan. Dami. Ayan, Heart Red from Singapore. So, Laura Agustin from Malaysia. Ang dami nating viewers from Malaysia. No? Samsia Ahmad. No? Ito, kilalang-kilala nito yung guest natin for today, si Samsia Ahmad. No? Excited ako ngayong araw. Excited. No? Sino pa? Alam ko maraming excited ngayong araw na ito. Ayan. Sino pa? Ayan, si partner Roy Gamboa. Good luck. Hindi ko muna binasa kasi secret no, yung ating guest. No? Good luck daw, sabi niya sa ating speaker. Okay? Ma'am Rosa Quijano, yung ating tawag dito, newly promoted Crown Diamond from Danau City. Nanonood din siya. Florence Caragay from Dagupan City, Pangasinan. Okay, last five. Muhammad Dalanda. Eto, kilala na rin yung speaker natin for today from Taguig City.
Okay. Sino pa? Sino pa? Tata Cedillo, nanonood siya sa Ormoc City. Ayan, Malinda Lustre Guido. Ayan, nanonood siya from Marilao, Bulacan. Aleli Guzano from Pasong Kawayan, General Trias, Cavite. Okay, last one. Sino yung last natin pa-shoutout dyan? Ayan. Mukhang sinususpense pa ng ating technical. Ayan, Lion Caselmier from, magkape na tayo ng Cordyceps. Ayan, from Davao City to, si Lion, Mier Castillo, no? Okay, shoutout sa mga tiga Davao. Okay, so, of course, no, sa mga kasama ko dyan sa office, yung ating mga area sales coordinator, no, baka magtampo, shoutout ko na lang din. From North Luzon, si Ivy D. Guzman. From South Luzon, si Dionisio Estanyol Jr. From Visayas, si Rene Antonio Jr. Mga junior, no? Ako lang po ang walang junior. Okay. Good morning po sa inyong lahat. And of course, yung ating mga Crown Ambassadors, Crown Diamonds, and lahat ng service center na nanonood po. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. And of course, no, dahil ito po ay usapang negosyo, no, baka meron po kayong mga naimbitahan na mga hindi pa po natin kasama dito sa kumpanya. No? So, good morning din po sa inyong lahat. Okay. No? So, atin na pong tatawagin yung ating guest dahil ako, very excited din po ako dahil itong guest po natin na to, matagal ko na rin pong kilala. Hindi naman gaanong katagalan, pero siguro mga 2 years na nating kakilala dahil since ako po'y dumating, no, dito po sa Mindanao. No? So, ito pong ating guest is, actually, kapag nakakausap ko siya, talagang, alam mo yun, marami kang makukuha sa kanyang mga ideas and talagang open up siya. No? Open up siya sa mga ideas na sinishare niya and willing din naman siyang makinig ng mga ideas na nanggagaling sa ibang tao. Yun yung kagandahan sa taong to. No? So, at etong guest natin po for today, actually before siya pumasok sa DXN, hindi po basta-bastang tao. No? Mamaya ikukwento po niya kung bakit. No? Ito po ay tiga Cotabato City. Isa po sa mga kinikilalang leader ng Cotabato City. No? So, hindi ko na po patatagalin ng lahat. Tawagin na po natin our guest speaker for today, Double Diamond, Mr. Antara Alfonso. Ayan, pusuan po natin mga partners. Ayan, partner Fonsi. Okay, so magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga sa ating mga DXN family, sa DXN management, sa ating mga top leaders in DXN Philippines, of course, DXN World. So, it is an honor na makabalik ulit dito sa session ng DXN Philippines. Yes, for how many months, no? I think isa si partner Fonsi sa mga unang-una na guest dito sa ating live stream, no? If I remember, ibang platform pa gamit natin that time, no? Ayan. So sa mga medyo naguguluhan, no, kasi tinatawag ko na partner Fonsi, actually yung last name ng ating guest ngayon is Alfonso, pero nakilala kasi siya sa Fonsi. Ayan. So partner Fonsi, kanina sabi ko nga kanina, may mga na-shoutout ako na sabi ko is kilalang kilala ka, no? So I'm sure meron kang listahan diyan ng mga nagpapabati. Bago kita tanungin, bigyan muna kitang pagkakataon para mabati sila. Okay, so Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Peace be upon all of us. Yun po yung ibig sabihin ng sinabi ko a while ago. At tulad nga ng sinabi ni Sir Alan, binabati ko lahat ng aking mga business partners. So wala po akong hinandang pangalan para wala akong makalimutan. But starting from my uplines, mga business partners all over Philippines and all over the world, DXN family, DXN management, magandang umaga po sa inyong lahat. So good morning DXN. Yes, okay, no? So ayan, no? Wala pa lang inihandang listahan si partner Fonsi para nga naman, tama naman, para walang makalimutan, no? Kasi baka may makalimutan, magtampo, no? Okay. So, dahil nabati mo na yung mga kakilala, partner Fonsi, I'm sure, no, mayroon tayo mga viewers na hindi pa ganoon kakilala si Antara Alfonso, no? Pero for their benefit na rin, no? Pwede bang matanong sino ba si Antara Alfonso? No? Bago nakilala sa larangan na ito. At paano ka napasok sa industriyang to?
Doon po sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, no, ako po si Antara Alfonso, and they call me Ponzi, no, from my family name. And sino ba si Antara Alfonso? Ang pagkakakilala ko po sa sarili ko ever since, no, since my childhood, ako po ay isang dreamer. So napakalaki po ng pangarap. Ako po ay anak ng isang farmer, and I do not know kung unfortunate or fortunately, but at a very young age, yung parents ko nag-divorce. So meron po akong tatlong kapatid, apat po kami, and I am happy that all of them are professionals na din. And because of that dream, no, I am a dreamer. Ever since talaga, lahat ng ginagawa ko, pinag-iigihan ko. Simula nung nag-aaral ako, and it was my belief that when I became an engineer, no, mabilis maabot yung mga pangarap, but hindi pala ganun kadali. So ako po isang electronics and communication engineer. I am a licensed engineer. Graduate po ako ng Mindanao MSU IIT sa Iligan. So doon po sa nakakaalam ng MSU, no, mahirap pong magtapos doon. Where in fact, mas maraming nalaglag kaysa nakatapos nung kurso namin during our time. So yun, I am a dreamer. Before ako nakapasok sa DXN, I've been in networking companies na din. No? But yun yung, I could say, na batang-bata pa ako sa industriya. So, ang nag-invite sa akin sa ganitong klase ng business ay isang local company. So, hindi po ako nag-succeed doon. But I'm very thankful na nabuksan ako sa industriya. Dalawang company actually. Lahat nun nagsarado na ngayon. So, the good thing is, dahil nga ako, pag pinasok ko yung isang bagay, pinag-aaralan ko, yun yung nagkaroon ako ng pagkakataon na aralin itong network marketing or multi-level marketing. So, nagkaroon ako ng konting kaalaman, konti lang during that time. So, nung umuwi ako ng Cotabato, doon po ako na-invite sa DXN. So, prior to that actually, ini-invite na ako during my student days. But, hindi ko siya pinapansin dahil ang akala ko sa ganitong klase ng business is purely selling. So honestly, before, no, I really don't like selling. So ngayon ko lang natutunan that everybody sells pala. So pasalamat din ako sa DXN, sa network marketing na naintindihan ko yun. So the people behind bakit ako nakapasok sa DXN, of course, yung younger sister ko, si Norhaya Alfonso, Star Ruby po siya ngayon. Pinagtutulungan nila ako nung pinsan namin na Executive Star Diamond from Mati ngayon, nasa Mati na si Sharon Alfonso. And of course, no, talagang malaking role din ang ginampanan ni Auntie Bing. So, ang hindi ko makalimutan noon na sinabi niya sa akin, kasi nung na-invite ako sa DXN, engineer na nga ako, meron akong konting experience na sa trabaho, but the industry was so attracted to me na sinabi ko sa sarili ko, why not give it a try? So, nung umuwi po ako sa Cotabato, nasa pangalawang kumpanya pa lang ako, no, yung second na networking company ko. Tapos pinatawag ako ni Auntie Bing, no, yung si Auntie Bing, yung soon to be crown diamond ng Cotabato. I believe nanonood siya ngayon. At sabi niya magpapatulong. Ako naman ay we are willing to help, but yun po yung sinasabi kong nahulog ako sa bitag. Kasi nung nagsishare na ako sa kanya ng mga konting kaalaman, and I said, there was a time na nag-usap kami, sabi ko, I cannot join DXN kasi mayroon akong commitment sa mga partners ko. I was doing my networking business sa Iligan that time. So, sabi niya sa akin, kung tutulong ka na lang din, bakit hindi na lang kami? Kung tutulong ka na lang din, bakit hindi mo unahin yung mga Bangsamoro? Alam mo, Sir Alan, isa po yun sa nag-strike sa akin. Sabi ko, nga, no? So, kung tutulong na lang din ako, kasi I really love to teach, no, why not do it here? And then, nag-isip po ako. Talagang, masasabi kong I made a lot of analysis, no, kung sasama ba ako sa DXN or hindi. So, yun, I asked God's, Allah's guidance. And nag-decide po ako. Sabi ko, I will give it a try 1 year. And then after 1 year, kung walang mangyari,
I was 24 or 25 years old that time. Sabi ko, sige lang. Anyway, I am an engineer naman. Open naman yung opportunity. Kasi ang pangarap ko talaga, Sir Alan, dati pumunta ng abroad, kaya ako nag-engineer. Kasi ang lagi kong nababalitaan nun, pag engineer ka daw sa ibang bansa, talagang ginapala ang kwarta dito. Di ba? So yun yung nakaka-excite sa akin. But hindi pala ganun kadaling pumunta ng abroad. Kailangan mo ng experience. So sabi ko, it's a waste of time. So yun, no, sinubukan ko po yung DXN and I made a commitment not to anybody but to myself. Sabi ko, tingnan natin. No? I cannot promise. And alhamdulillah, thanks to Allah because yung commitment ko na maging isang Star Diamond in 1 year, nagawa ko po yun. So yun po yung kwento kung paano ako nakapasok sa DXN. No, na-invite po ako, nakinig, at first hesitant, no. Kinukwento ko po ito kasi baka mayroong mga nanonood po ngayon na na-invite ng mga kaibigan nila. Baka kasi mag-alis sila. Ang suggestion ko sa inyo, no, tapusin niyo tong session na ito kasi ako, nung nag-umpisa ako dito, it was never in my plan to do network marketing business. I am an engineer, but sabi ko nga, no, yung plano natin, pwede nating baguhin along the way if we can see a better option in our life. So nakita ko po itong network marketing, specifically itong DXN, as far better than doon sa mga options ko noon. And then I made a decision because after all, it is my life. Ako din ang magbe-benefit. So doon po sa mga nanonood, especially doon sa mga hindi pa miyembro ng DXN, no, I encourage you na tapusin niyo po. I will be sharing a lot. So ganun po, Sir Alan. Partner Fonzie, sabi mo kanina, no, yung pagkakilala mo sa sarili mo, you're a dreamer. No? And sabi mo rin kanina, you're a licensed electronic and communication engineer. No? Engineer. Maraming kabataan na pag tinanong mo, anong gusto mong paglaki? Engineer. No? So, hindi mawawala yan eh. Hindi mawawala yung engineer. Yes. No? So, dahil ba sa pagiging dreamer mo, no? Kasi engineer ka na eh. So, yung iba, pag naging engineer na, dyan na yan. No? So, dyan na gugugulin yung kanilang buhay as an engineer. So, dahil ba ikaw ay isang dreamer, kaya ka napasok sa ganitong larangan? I could say na isa yun sa mga factors. No? Kasi, I believe naman na lahat naman ng tao, especially nung college days, before, say for example, ako, bago ko kinuha yung kursong engineering, electronics and communication engineering, talagang meron tayong tinatawag na expectation. Ang malungkot lang doon, during those times, nobody was counseling me, nobody was telling me na ito yung mga mangyayari sa'yo along the way, nobody was telling me na mahirap mag-abroad kung wala kang experience. So, full of hope ka, full of expectation, which is, sa tingin ko, ganito rin yung sitwasyon ng mga kabataan ngayon. No? Sila, kasama yung kanilang mga magulang, they are hopeful. No? Everybody's expecting na pag nakatapos itong anak ko mag-aral, no? Magbabago yung takbo ng buhay namin. But reality, no, kung titignan mo yung reality, ako, maaga ko kasing nakita yung reality. One of the factor, if I may share, is meron ako nabasang libro na sinabi niya, kung gusto mo daw makita yung future mo 10 years from now, maghanap ka lang ng tao na 10 taon na niyang ginagawa yung gusto mong pasukin. So naging guiding principle ko yun. No? So sa lahat ng ginagawa ko, naghahanap muna ako ng may nakagawa na ba niyan. And I always look at their status, kung ano yung na-achieve nila. So ina-analyze ko yun. So kaya naman ako na-inganyor, talagang nagdesisyon na gawin ito. Because sabi ko nga kanina, I am a dreamer. Ang dami ko kasing nakitang naging successful in this industry. And pag nakita mo sila, because I had a chance na na-meet itong mga tao na ito, they are very ordinary people. High school graduate, security guard, no, merong mga katulad ko rin na professionals, no. Meron pa ngang abogado mga abogado, mga CPA. Sabi ko, no, ito yung gagawin ko kasi ang isang nakapag-attract talaga sa akin, Sir Alan, is every time I ask them, gaano kabilis mong na-achieve ito? Di ba?
So, madalas, no, sinasabi, after 3 years, after 5 years, sabi ko, ito yung gusto ko. Kasi, para sa akin, yung magiging successful ka na later part of your life, ibig sabihin, matanda ka bang magkaiba eh. Di ba? So, tama Tama. yung sabi mo, sir, na one of the factor, no, is because I have a dreamer. And hanggang ngayon, dreamer pa din naman ako. Nakakatawa, partner Ponzi, kasi na-open natin tong program na to with, yun yan, sinabi mo yung word dreamer. Alam mo bakit? Kasi sigurado ko na maraming nanonood sa atin ngayon na katulad mo, na malaki rin yung pangarap sa buhay. But, nung pumasok tong pandemic, I'm sure na marami sa mga nanonood ngayon, or maraming Pilipino na sabihin natin medyo parang nasira yung kanilang mga pangarap sa buhay dahil dito sa dumating na pandemic, no? And Exactly. ngayon, pinag-uusapan natin, sabi mo nga kanina, you're a dreamer. Kaya sabi ko, maganda dahil maganda yung naging pagsisimula ng ating programa for today. So, Partner Fonzie, balikan natin yung kwento mo ngayon. So, eto na, no? Napasok ka na ngayon sa DXN. And sabi mo kanina, you will give it a try for 1 year. So, tanong ko lang, Partner Fonzie, nung napasok ka sa DXN, nung nagsisimula ka, ano yung produkto na talagang unang-unang nakakuha ng attention mo? At yung mga produkto na hanggang ngayon talagang hindi mawawala sa listahan mo, no? So, meron na akong ibang nakikita sa background mo eh. Pero, sige lang, Partner Fonzie, kwento mo lang din kung ano yung mga produkto na yun. Ang unang-una ko talagang natikman na produkto ng DXN, yung Linksy 3-in-1, yung original coffee. Kasi, maalala ko noon, ang ginagawa ng kapatid ko, nung in-invite nga nila ako. So, every morning, no, nagtitimpla siya ng kape, DXN coffee, tapos, binibigay niya sa akin at sabay sabing, Kuya, mag-DXN tayo para maging milyonaryo tayo. So, sa umpisa pa lang, no, sabi ko, masarap itong kape. And, yung kape po kasi is, I do not know, but I believe most people are drinking coffee. No? Siguro kung sa 10 makakausap mo, 8 dyan o 9, no, nagkakapian. So, ang problema ko nung nagkakapi ako, kinokontrol ko kasi dahil nga dun sa yung ibang kape, pag ininom mo, kakabakabahan ka. But itong DXN Linksy Coffee, ang experience ko na hindi ko makakalimutan na hanggang ngayon ini-enjoy ko is ito po yung nag-regulate ng aking irregular bowel movement. Kasi dati, no, every 3 days, no, hindi talaga ako makabisita ng CR niyan. But the good thing na nangyari sa akin, no, nung iniinom ko tong Linksy Coffee is pag inom ko niyan sa umaga, sinasabihan ko na yung mga kasama sa bahay na yung CR, no, akin yan, no, kasi schedule ko yan. So, ganun na yung nagiging routine. So, napakasarap ng kape. Hindi siya katulad ng ibang kape na pag ininom mo sa gabi, hindi ka makakatulog. This one is, ang sabi ko nga, parang napakatalinong kape naman ito kasi pag ikaw pagod at ininom mo, makakatulog ka na mahimbing. Pag energetic ka naman at kailangan mo ng more energy kasi meron kang gagawin, no, it gives you energy. So sa umpisa, no, medyo sabi ko bakit ganun itong kape na ito. And I found out dahil umaattend tayo ng mga trainings and seminars na hindi pala ito ordinaryong kape kasi may Ganoderma. Okay? So nag-umpisa sa kape. Alam mo, partner, cut lang kita, no? Tama yung sinabi mo kanina, sabi mo may 8 out of 10 or 9 out of 10 is talagang nagkakape pag tinanong mo. Alam mo ba, kwento ko lang sa partner Ponzi, na-meet ko yung isa doon. Mm-hmm. Yung 1 out of 10 na yun. No? Tinanong ko siya, sabi ko, partner, nagkakape ka ba? Hindi eh. Anong iniinom mo? 3-in-1. Okay. So, hindi siya nagkakape, nagti-3-in-1 pala siya. So, bukod sa kape, sa ngayon. So, ang sunod doon, kasi mahilig din ako sa tsokolate. So, ang sumunod doon na sinubukan ko, itong kokosi natin, no? Yung kokosi chocolate drinks. At ang isa sa nakatrigger kasi sa akin nung umattend ako ng BOM, no, maraming sinabi about our kokosi. Ako naman kasi bago ako maniwala ng tuluyan, talagang I have to experience it. So sinubukan ko yung kokosi. So ang routine ko po, Sir Alan, is umaga kape, no? Pag
in the middle of the day, doon na pumapasok yung mga ibang beverages natin. At gabi talagang kokosi yan at ang himbing ng tulog ko. Di ba? Mm. And dahil nga sa pag-attend ng mga trainings and seminars, no, umiinom na rin ako ng tsaa ngayon. At itong lately, no, talagang I am convinced dahil marami akong nakikitang magandang feedback about nitong black coffee. So, black coffee drinker na rin ako. But iniinom ko siya in the middle of the days. Breakfast, talagang Lingsi 3-in-1. Of course, hindi mawawala sa akin, Sir Alan, yung mga gamit sa banyo. Kasi, nung maintindihan ko yung concept, sabi ko, why not try these products? Nandyan yung sabon, no? Wala pa itong M-Miracle natin. Talagang yung sabon ng DXN, talagang proven ko na yan na napakaganda niya sa skin. So, hindi ka mapuputiin, pero kung ano yung natural na kulay mo at ano yung natural na balat, yun yung ilalabas niya. So, shampoo, yung toothpaste natin, no? All these things are ginagamit. Plus, nung na-educate ako, Sir Alan, about how important or yung ano yung significance ng food supplements, no? Kasi because of our lifestyle nowadays, no, we need to have supplements nga dahil yung kailangan ng katawan natin na mga pagkain ay hindi na nabibigay nung pang-araw-araw na kinakain. So, iniinom ko na rin yung mga food supplements na iyan. And then itong lately, no, dami ko nakikita na nagsisigwapuhan, gumaganda yung kutis dahil meron tayong beauty products na pinasok na naman ng DXN. So, Kasama ba ako gumagamit ng na rin partner tayo, Ponce? no? Of course, kasama ka dun kasi every time maalala ko na pag nagtutok ka, nandun sa tabi mo yung beauty products na ito. So, those things, no, na-influence ako. And ang masasabi ko lang, isa lang, all these products na nasubukan ko for more than 10 years, no, highly satisfied at hindi ako mahihiyang i-recommenda dahil ako nga, bago ko i-recommenda, no, bago ko pinag-uusapan, ginagamit ko muna. Dati hindi ko pinag-uusapan ng Miracle dahil hindi ko naman nagagamit. But now, no, nagagamit ko na, I can endorse it na. So, siguro Sir Alan, no, halos lahat ng produkto ng DXN, maliban na lang siguro dun sa mga lipstick, asawa ko na yung gumagamit doon. Yung mga lotion, ako gumagamit din ako nun. So, marami akong ginagamit na DXN products. Mamaya, ikukwento ko naman kung ano yung financial bearing niyan. Kasi may dahilan yan doon sa negosyo. Actually, speaking of lotion, parang nakikita ko sa background mo, yung isa sa mga lotion natin. Aloe vera lotion ba yan? Partner Ponce, nasa likod mo. Yes. Oo. Gumagamit din tayo ng mga Aloe B series. So, Ayan. pasensya na kayo sa background ko kasi. Yan ba yung lotion? Yes. Ito yung lotion natin. Oh. Ayan. So, sa mga dapat pala partners nating nanonood para maipakita ko. So, ayan, no? Sa mga partners nating nanonood ngayon, ayan, no? Nakita nyo naman, kung mahilig kayo mag-lotion, meron din tayong lotion. May kape. Ayun, may kape nga ako nakikita, may classic, no? And then, nabanggit mo kanina yung supplement, and the good thing is, sabi ko nga kanina, dito sa DXN, may mga kasama tayong doctors na nagpapaliwanag ng produkto, pero hindi sila nandito at nagpapaliwanag dahil kinuha sila ng DXN para magpaliwanag. But, nasubukan nila yung produkto. Nasubukan nila and naging okay, gumana sa kanila yung produkto, maganda yung resulta. Kaya eto ngayon, sinishare nila sa lahat, no? And I'm sure malaking tulong or impluwensya sa mga viewers natin today, yung mga doctors na yun, kaya sila gumagamit ngayon ng ating mga food supplements, no? Kasi meron diyan mga iba, no? Ang daming sinasabi na tungkol sa pero wala naman silang hindi naman nila nasubukan, hindi naman nila pinag-aralan, no? But yun nga, may mga hindi sila magagandang sinasabi. But anyway, hayaan na lang natin sila doon. Pero partner Ponce, total, nabanggit mo na yung mga produkto na talagang hindi mawawala sa listahan mo pag pumunta ka ng ating branch, no, diyan sa Cotabato. And I'm sure, no, maraming nanonood ngayon na curious, no? Pwede mo bang i-share sa mga viewers natin ngayon, nung panahon na naimbita ka, no, dito sa DXN, ano yung pagkakaunawa mo ron sa DXN at bakit mas pinili mong gawin ito? Napakagandang tanong yan kasi the reason really, no, why I was not joining DXN before is because hindi ko naintindihan.
So yung mga hindi pa sumasali ng DXN, no, yan po yung lagi kong judgment sa kanila na wag natin silang awayin kasi hindi nila naintindihan because I can remember myself, no, prior to joining DXN. Ang nasa utak ko noon, kaya ayaw kong sumali sa DXN because I cannot imagine myself na lalabas at maglalako ng coffee. And that was my thinking. And that was my assumption. And that was what is in my mind. Not until nung maka-attend ako ng seminar. So, kaya nga, ako, dun sa mga nanonood, especially mga bago, huwag kayong do not decide yet, not until maintindihan nyo yung system. Kasi ako, yun yung naging, imagine mo, Sir Alan, estudyante pa ako, na-invite na ako. Every time na inaalala ko, sabi ko, kung ginawa ko noon, malamang ang laki na ng kinikita ko. But, sabi nga nila, no, everything ibibigay ng Panginoon sa atin on the right time. Yung mga nanonood ngayon, baka this is the time for you kasi baka you are one of the affected ng pandemic, ng COVID. Tulad ng nasabi ni Sir Alan, marami talagang nabulabog yung hanap buhay ngayon, nabulabog yung negosyo ngayon. So, ang daming nag-iisip ano yung gagawin ko na talagang practical at babagay sa panahon natin ngayon. So, ako nung maka-attend ako ng seminar, no? Ang nakita ko, Sir Alan, is sabi ko sa sarili ko, ito yung business na gusto ko. Simple. Simplicity. Yet rewarding. Di ba? Bakit ko sinasabing simple? The reason why I'm saying it's simple, no? Because imagine mo naman kung hindi simple ang DXN system, magagawa ba ng hindi nakapagtapos mag-aral, no? Ako meron na akong nakikitang ibang companies. Pag umattend ka sa kanila, kung hindi ka nakapag-aral ng meron kang background in medical, hindi mo maiintindihan. But DXN, very simple. Why? Kahit hindi ka nakapagtapos mag-aral or kahit nga hindi ka naka-graduate ng elementary, pwede kang maging successful dito eh. Bakit? Gaano siya ka-simple? Ang nakita ko dito during the time na umattend ako ng seminar, ang naintindihan ko, ang gagawin mo lang daw sa DXN, no, isa sa mga gagawin mo rather is, no, gumamit ka lang ng produkto. Nung tinignan ko yung mga produkto na available sa DXN, no, yun, ganun din yung mga produkto na binibili ko sa labas, iba lang ang brand. Di ba? And nung marinig ko yung benefits, advantages, no, kung ito yung bibilin mo, mas lalo siyang naging attractive. Alam mo, Sir Alan, bakit I was so attractive? Imaginein mo, no, if you are to compare it, bumibili ka ng kape sa labas, bibili ka din ng kape sa DXN. Di ba? Ngayon, yung binibili mo sa DXN, no, merong health benefits, nakakatulong sa kalusugan para mas lalo kang pumogi, para hindi ka basta-basta magkasakit, no, babata yung itsura mo. Plus, habang ginagamit mo siya, meron kang pagkakataong kumita. Ito na yung business side niya, Sir Alan, ha? No? Ito na yung business side. No, bakit ko sinasabing simpleng-simple lang? Ang gagawin mo lang, gagamit ka ng produkto, ang bawat produktong bibilihin mo, no, basta lang daw meron kang discount card or ang iba tawag nila privilege card or members card, lahat ng bibilihin mo, merong katumbas na puntos. Samantalang kung doon ako bibili sa dating binibilihan ko, tagal ka nang bumibili doon, kahit isang puntos, wala eh. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko sa puntos na iyan? So yung puntos na iyon, no, na nakadikit doon sa mga produktong pinamimili natin sa DXN, binabayaran po ng DXN yun. Di ba? Ito po yung sinasabi ko na kung gusto nilang intindi ng mas malalim, no, kausapin nila yung taong nag-invite sa kanila. But the concept is like that. Imagine mo, bumili ka ng kape, may puntos, babayaran ng DXN. Bumili ka ng toothpaste, may puntos, babayaran ng DXN. Di ba napakasimple nun? Di ba? So that's one. Pangalawa, Sir Alan, is sabi ko, papaano ko mapabilis, mapalago yung business? Sabi nung speaker,
magbenta ka or magrekomenda ka. So, ito medyo hindi attractive sa akin kasi hindi nga ako salesman type. But now, nung mag-sink in na sa akin, na-internalize ko how important selling in doing a business, talagang hindi ko to pinakawalan. Di ba? So, doon sa mga nanonood or doon sa mga bago na talagang ayaw nilang magbenta dahil hindi nga daw nila linya. Ako, ganun din po ako, hindi ko linya. Pero bakit ko siya inaral? Bakit ako nanood ng mga YouTube trainings on selling? Bakit interesado ako nakausapin si Sir Alan pagdating sa selling? Kasi meron siyang experience. Now, the reason is, imaginein mo, if you are doing DXN for business purpose, ibig sabihin, para kumita ng pera, pag tayo bibili ng produkto sa DXN, one of the advantage or benefits is bibigyan tayo ng kumpanya ng 15 to 25% discount. Di ba? Ngayon, kung mabibenta mo yan back to its original price, hindi meron kang tubo na 15 to 25%. So, kita yun, Sir Alan, di ba? Diretso na yun sa bulsa mo. Ito yung nakakatuwa. Maliban doon sa kinita mo sa profit, lahat ng binenta mo, dahil binili mo yon sa DXN using yung code mo, yung ID mo, di ba may mga puntos pa iyon? Di ba bayaran ka ng kumpanya sa puntos, kumita ka pa dun sa profit mo. Sabi ko, napakaganda nito. So, alam mo, Sir Alan, lumabas yung pagka-engineer ko kasi nag-plug in ako ng numero. Kasi halimbawa, ipagpalagay mo kung ang kikitain mo sa isang bag ng kape, kikita ka ng 100. Halimbawa lang. Kung magbenta ka ng isang bag, edi meron kang 100. Kung magbenta ka ng 10, edi meron kang 1,000. Habang pinaparami mo yung benta mo, edi lumalaki yung kita mo. Ito yung gusto ko Bakit? Ang isa talaga sa gusto ko, pagdating sa kitaan, yung bang meron akong control. It's unlike doon sa dati kong hanap buhay na kahit pa isubsob ko yung sarili ko sa trabaho, at the end of the month, no, pare-pareho pa rin kaming sweldo ng mga hindi masisipag. Sabi ko, ito yung gusto ko. Now, if you can strategize, like for example, yung iba ginagawa nila. Ako, ginagawa ko rin actually ito And I would like to share this. Baka meron ding gustong kumopya. Ang ginagawa ko, Sir Alan, is pag meron akong kakilala na in-invite ko sa DXN, masipag naman magbenta, it's just that walang kapital, no? Pwede ko pang tulungan. So, nagpa-partner kami. So, hati kami ng profit, tapos yung puntos sa akin din. So, additional. So, ganun po siya ka-simple. And then third, no? 3 lang kasing sistema na nakita ko na sinasabi kong simple. Bakit ko pa ulit-ulit na sinasabing simple? Kasi kayang-kaya mong gawin Di ba? Pangatlo is, no, yung sinasabi nilang build. At first, no, tanong ko, sabi ko, anong i-build ko? Now, na-realize ko, na-internalize ko na dalawa lang para sa akin ang i-build ko. Number 1 is magbi-build ako ng community na kung saan itong community na ito is pagdating sa mga ginagamit sa bahay, DXN products. No, pinaka-list na gusto kong mangyari, at ito yung advocacy ako ngayon, is bawat bahay, no, kahit kape na lang, kasi kape ako nag-umpisa So, kahit bawat bahay, pagdating sa kape nila DXN, okay na ako doon. Di ba? Ngayon, pag kinausap ko yung tao at hindi interested in doing a business, hindi ko po siya aawayin. But rather, I will do my best na maipakita sa kanya yung opportunity. Ibig sabihin, i-convert ko siya. Kasi, ang pangalawang i-build ko is DXN entrepreneurs. So, maghahanap ako ng mga taong magugustuhan din yung sistema ng negosyo. At ang gagawin ko dun, Sir Alan, is, ginagawa ko dun is talagang tinutulungan ko. When I say tinutulungan, di ko sinasabing binibigyan ng pera. Because for me, the best help that I can offer in DXN is pag naturuan ko yung tao. And someday, kaya na niyang gawin yung business at mapalago niya, ang maganda, pwede niya pa akong lampasan, no? So, okay na ako dun. So, going back dun sa 3 nakita ko, na sinasabi kong simple, no? Use the product. Di ba? Dali-dali naman nun. Hindi ka natuturuan magtimpla ng kape, Sir Alan. Yung selling naman is, hindi naman sinasabing ang gawin mo is katulad ng ginagawa ng ibang nagda-direct selling na bahay-bahay. Dito, ang gagawin mo lang is kung ano yung experience mo
with our products. Alam mo ba, Sir Alan, na-realize ko na naturally, tayo palang tao, we are good in recommendation. Like, pag nakakain tayo ng isang magandang produkto, kahit hindi tinatanong ng mga kaibigan natin, naturally, we recommend. And ang ginagawa ng mga kaibigan natin, susubukan nila yon. The problem is, wala tayong kinikita doon. Now, kung dito natin gagawin sa DXN yon, no, nirekomenda mo, kinuwento mo yung benepisyo ng kape, and then yun palang nakukwentuhan mo, may karoon ding problema, bumili yun, pwede mong bentahan. Excuse mo na. Hindi, tama ka dun eh. Kaya mabenta yung mga teleserye eh. Kasi kwento-kwento lang naman eh. Kinukwento kung ano yung nangyari doon sa teleserye. Ito ngayon napagkwentuhan, manonood na rin. Inom lang ko tubig. So kaya tama yung sinasabi mo, partner Ponce. And ano lang ako, na-curious ako dun sa part na sinasabi mong, sabi mo nga kanina, simple. Pero bago ko balikan yung partner Ponce, since tapos ka na uminom ng tubig. Ayan, no? So, siguro may mga nakaalala, pero I'm sure hindi kayo hingi ng number, no? So, iba kasi nasasamid na yan, no? Mga partners, remember, no? Kapag kayo po yung nasamid, no? May water po, ito yung hawak ngayon ni partner Ponce, Z-Mint, no? Wag po number ang hinihingi nyo, no? So, yung mga nasasamid kasi number ang hinihingi, number. Z-Mint po ang hingi nyo, mga partner, no? Ayan, no? So, okay lang, sir. Itutuloy ko na. No, yung tuloy mo muna, partner Ponce, bago ko balikan yung sinasabi mo. Yung community na sinasabi ko na dalawa, yung 10 years na experience ko sa DXN, ang one thing na natanggap ko is hindi lahat magninegosyo. But everybody can drink coffee. Everybody is brushing their teeth every day. So, pwede silang maging membro ng community na binibuild ko. Pangalawa, yung community of DXN entrepreneurs. Ito yung mga negosyante na ngayon ang ganda ng sabi nga natin sa DXN, yung pandemic's blessing in disguise. Kasi yung kaibigan kong nagsarado na yung business dahil wala nang lumalabas, karoon ako ng pagkakataon na offer ng DXN business. Sabi ko, nagninegosyo pa din. No? Why not? DXN na lang. And then, karoon ako ng magandang kwento na, alam mo ba, Sir Alan, dito sa Cotabato, pag nakabisita ka dito sa Cotabato, di ba sa labas ng center natin, mga kainan yun? Isang taon na walang nakabangon doon. Oh. Ang nag-iisang tindahan na lang doon sa lugar na yun, DXN. And kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala ko, meron mga more than 10 stalls doon. Exactly. So, lahat nun, nakita mo yan. Kasi madalas ka sa Cotabato, lahat nun sarado. So, wala nang nakabangon doon. And imagine mo magkano yung nawala sa kanila. Yeah. But DXN, hindi naman sa nagmamayabang tayo kasi sinasabi natin yung totoo dito. Kasi nga gusto natin makita ng mga nanonood na ganun kaganda yung DXN. Ang napansin ko sa DXN, simula Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, ito pa maganda, including sa ibang bansa. Wala kang makitang nagre-reklamo na lumiit yung cheque. Kadalasan, lumaki. Lumaki yung kita. At ito, lumabas itong mga ganitong strategy na kahit nasa bahay ka lang, you can do the business. And yan yung sinasabi kong simple. So you can build the business at the comfort of your home. So di ba simple yun? Simple. Yeah, tama. Rewarding. Bakit ko sinasabing rewarding? Hindi naman siguro, for me, earning 6-figure income a month in a situation like this, in doing a business, a DXN business, para sa akin, highly rewarding yun, di ba? Kasi minsan, pinapakita ko sa asawa ko yung kita ko. Kasi yung asawa ko kasi, for the information ng mga nanonood, she's a medical doctor, Wabigayni. And kahirap-hirap po nung ginagawa niya. Kasi minsan, nating gabi, lalabas siya, sasamahan ko dahil mayroong pasyente. And then, pag pinapakita ko minsan yung kita ko sa DXN, during this time of pandemic, nagugulat siya, sasabihin sa akin, yun lang ginawa mo? Yung zoom. Ibig niya sabihin is,
nag-Zoom lang ako, nakikipag-usap lang ako sa mga business partner. Sabi ko, yun lang yun. Pero yun kasi yung negosyo ko. Kaya nga sinasabi kong simple, yet rewarding. Di ba? Mhm. Kasi you Tama. can earn as much as you want. So, yun yung pagkakaintindi ko, Sir Alan, sa business ng DXN. Use the product, and then share, sell, recommend, and third is build, no? Build a community of consumers and entrepreneurs. And para sa akin, Yun. inuulit ko, these are so simple. Hindi mo kailangang maging masteral degree, hindi mo kailangang maging PhD para pag-aralan ito. Kasi kung hindi mo alam, assuming wala ka talagang alam ngayon, believe me, 1 buwan, 2 buwan, 6 na buwan lang. If you're really interested to learn the business, sabihin ko sa'yo, kaya mong patakbuhin yung DXN business in 6 months time na pag-aaral. Wow, no? So, Actually, Partner simple, Ponce, gusto yet kong balikan rewarding. to. Gusto kong balikan yung part na ano. Sabi mo kasi kanina, estudyante ka pa nung na-introduce ka sa larangan na to. Nung sa DXN, graduate ka na or nag-aaral ka pa that time? Nung na-introduce ako sa network marketing, fresh engineer ako noon. Okay. Naghahanap ako ng trabaho. Kaya hindi ako nakahanap agad ng trabaho. Kasi hindi katanggap-tanggap sa akin yung offer ko. Kasi, yun yung sinasabi ko, sir, kanina na hindi kasi sinabi sa akin na ganun pala yung normal na kalakaran. Na mag-uumpisa ka ng 6,000. Ang nasa utak ko kasi, engineer ako eh. Highly qualified na ako eh. I want a job na agad-agad. Susweldohan ako ng 20,000, 30,000. Hindi pala ganun. Mag-uumpisa ka muna. Ang sinasabi sa akin ng mga nakakausap ko lagi, pag ganyan daw yung attitude ko, hindi talaga ako makakahanap ng trabaho. Kasi gusto ko. Sabi niya, hindi, hintayin mo muna na mabakante yung posisyon. So, pag tsitsagaan mo, minsan nga sabi na, kailangan mo mag-volunteer. Ako naman, sabi ko, kung mag-volunteer ako, sayang yung panahon ko. Hindi ba? So, hanap ako ng hanap. The reality is, ang hirap maghanap nung gusto ko. Buti na lang, lumabas itong network marketing, itong DXN. Ito pala yung gusto ko. Okay. So nung na-introduce ako sa DXN, Alan, nung na-introduce sa akin yung network marketing, engineer na ako. Engineer no? na. Okay. Pero the first time na na-invite ako sa DXN ng uncle ko, kasi yung pinaka-apply namin estudyante ako noon. So ito yung sinasabi kong, if I may share, yung approach sa invitation, minsan, ayusin natin kasi yun yung naging dahilan naman. Kasi tinrace ko, sabi ko, ano kaya, bakit hindi ako sumali? Sabi lang ng uncle ko, no, galing ng business orientation ni Upline Osler sa Estosan, meron siya dala-dalang kit na malaki pa dati. Nag-aaral ako sa bahay, binigay niya sa akin. Sabi niya, pag-aralan mo yan. Kasi yung inatinan ko, ang speaker, engineer na yon, umalis sa pag-i-engineer. At ito na yung ginagawa, kumikita ng $250,000. Nung marinig ko yung $250,000 buwan-buwan, tumaginting yung tenga ko. Sabi ko, patingin nga. But, nung inopen ko yung kit, nakita ko picture ng kape, sabon. Sinarado ko na, hindi ko na inintindi. Sabi ko, uncle, hindi ko to kaya. Kahit $250,000 pa. Sabi lang sa akin niya, sabi niya, ikaw? Tapos iniwan niya na ako. So, yun yung sinasabi ko na kung napaliwanag lang sana niya sa akin or kung naintindihan ko lang during that time, wala mang gagawin ko. Bakit? Ginawa ko nga ngayon eh, di ba? So, hindi ko lang naintindihan. And naiintindihan ko yung mga hindi pa gumagawa ng DXN. Especially, baka may mga nanonood dito. Intindihin nyo. No? Lapitan nyo yung nag-invite sa inyo. Kung hindi nyo naintindihan, huwag kayong mag-assume. No? Be curious. Ako sasabihin ko sa inyo, napakaganda po ng DXN. Yun, no? Actually, sagrado ako, marami nanonood ngayon na, alam mo yung paboritong linya hindi, okay na ako, gamit lang ako. Yun, may mga ganyan nanonood sa atin yan. I'm sure na marami nanonood na ganyan. Pero partner Ponce, medyo na-curious lang ako. Yung pagiging engineer ba, pinangarap mo yan, bata ka pa? Ito yung nakakatuwa, no? Hindi ko pinangarap actually maging engineer. Okay. And ang dahilan bakit ako naging engineer, no? Ang pangarap ng lolo ko sa akin maging doktor. Bata pa ako na nalaman ko na hindi ako pwede maging doktor kasi pag nakakakita ako ng dugo, hanggang ngayon nangihina yung katawan ko. So, nakita ko agad yung weakness ko. Sabi ko, hindi ako pwede maging doktor. So, naghanap ako ng ano ba yung pwede kong gawin, ano ba yung maganda.
Problema Sir Alan, sabi ko nga sa iyo, yung tatay ko, farmer yun, kahit grade 1, hindi nakapag-aral. Mm. Ano naman ang marirekomenda niya sa akin? Yung nanay ko, grade 3. Ano Mm. naman ang marirekomenda nun sa akin? Di ba? So, ang ginawa ko, naghahanap lang ako, nagtatanong-tanong, no? Hanggang sa, may mga nagsasabing, sabi nung isang uncle ko, mag-computer engineer ka na lang, dahil pag naging computer engineer ka, tiba-tiba, engineer ka na diretso. Actually, first year ako, yun yung kurso ko, computer engineering. Nalaman ko na pag computer engineering pala, walang board exam, hindi ka pwedeng tawaging engineer kung hindi ka nakapasa ng board. Sabi ko, yan ang tawag sa akin. Antara Alfonso, computer engineer. Sabi ko, hindi pa pwede sa unahan? Sabi niya, hindi pwede kasi yung sa unahan, para lang yan sa may mga lisensya. Sabi ko, ano yung pinakamalapit na kurso sa computer engineering? Electronics and communication or electrical. Nangyari, Sir Alan, during that time, no, yung lahat ng mga matatalino sa MSU IIT na batch ko, nasa electronics and communication. Sabi ko, dito ako. Kasi nandito yung mga matatalino. Sabi ko nga, ever since competitive talaga ako sumali ako dun sa mga grupo ng mga matatalino. But, ang problema, ako yung pinakabobo sa lahat. Pero ang lagi ko sinasabi sa sarili ko, okay lang, ako yung pinakabobo sa lahat ng mga matatalino, kaysa ako yung pinakamatalino sa grupo ng mga bobo. Ang ibig ko sabihin is, in our batch, ako yung pinakamahina. Ganun sila kagagaling. Tama ka, partner Ponce, no? Mas okay na yung ikaw yung pinaka-bobo sa grupo ng matatalino, ikaw yung pinakamatalino. Kasi kung ikaw yung pinakamatalino, ikaw yung kopyahan. Kung ikaw yung pinaka-bobo, ikaw yung maraming kokopyahan, no? Pero okay lang, partner Ponce, no? Sabi mo, pinangarap na maging doktor ka. Pero ngayon, napunta ka naman sa doktor. In answer to your question, Sir Alan, hindi ko pinangarap, no? Ang pangarap ko talaga maging successful. Ang pangarap ko talaga maging successful, no? So, sabi ko, kahit anong paraan para maging successful ako, wag lang illegal, no? I'm willing to do that. And I'm even willing to change a career. And exactly ganun yung nangyari sa akin. Kasi ngayon, every time tinatawag akong engineer, honestly, hindi na ako komportable. Samantalang yung iba, kahit walang license, magagalit pag hindi matawag na engineer. Ako, no? Sabi ko, you call me by my name kasi yun yung gusto ko. Kasi, yun na nga, hindi ko na siya ginagamit yung profession ko . So, hindi ko niya pinangarap. So, ayan, mga partners, no? So, ngayon, tawag dito, na alam nyo na ngayon na sabi nga ni partner Ponce kanina, pag may tumawag daw doon sa misis niya na pasyente, no? Hinahatid niya. So, sigurado ko ngayon na hindi siya sumasama doon sa loob ng bahay ng pasyente kasi takot si partner Ponce nga sa dugo. pero ang galing, partner Ponce, nung pagkakataon, no? Kasi pinangarap mo nga na maging pinangarap ng parents mo na maging doktor, hindi ka natuloy, pero napunta ka naman sa isang doktor, no? So doon ka pa rin nauwi sa kaya ako natanong kanina kung pinangarap ba yung maging engineer, kasi ako nung bata ako, nung pag tinatanong ako ng mga magulang ko, anong gusto mo paglaki? Isa lang sagot ko, basketball player. Ayun. Hindi lang natuloy, nawala yung player, naging basketball lang, no? Nawala yung player. Pero nakakatuwa kasi actually sa totoo lang, yung DXN, na-meet ko rin ang DXN before, estudyante pa rin ako. May kaklase lang ako nag-imbita, pero kagaya mo nga, medyo that time wala man akong pakialam sa ganun. Ang gusto ko lang maglaro sa computer, that's it, no? Kaya hindi ko masyadong pinansin. So, partner Ponce, alam ko na yung kurso mo, yung Electronic and Communication Engineer, and license ka pa, no? Sa panahon ngayon ng pandemic, I'm sure, in demand yan. No? Kasi, alam mo naman, no? Lahat ngayon, nasa social media na, or, alam ko, in demand, no? Hindi ba naisip na balikan yung profession mo ngayon? Ngayon na ito ng status mo sa DXN. Actually, hindi ko naman siya iniwan . Nandito pa rin naman siya, no? Ngayon ang gusto ko lang mangyari is
magamit ko ba siya, no, na magkaroon siya ng value. But this time, not to earn money. Because honestly, no, every time na merong lumalapit sa akin na nangangailangan ng aking kaalaman, ng aking skills, hanggang ngayon. So, I do voluntary works, no? Engineer ako ng isang radio station, but kahit piso, wala akong kinukuhang compensation doon. Di ba? And itong mga nakaraan, honestly, last 2 years ago, I engaged sa isa sa opisina dito sa ARM to BARM na. So, kailangan lang nila yung aking kaalaman. So, sabi ko, sige lang. Kasi kaming mga Muslim partner, Alan, ang paniniwala namin, pag meron kang alam at kailangan, pag hindi mo binahagi sa kabilang buhay, no, baka pananagutan mo yon. Okay? So ngayon, pagdating sa opportunity, actually, dito alone sa Cotabato, alam naman ng iba dyan na merong bagong rehiyong na itatag itong BARM. So, maraming gustong pumasok, mag-apply ng trabaho. At minsan nakapag-usap kami ng kaibigan ko. Sabi niya kung pwede lang sabi niyang hiramin yung lisensya mo, that would be my pass para makakuha ng item, no, magkaroon ng trabaho. Sabi ko, oo nga, kung pwede lang, why not? So, ang sagot doon sa tanong mo, Sir Alan, no, yun na, hindi ko naman siya iniwan, but ang gusto ko lang mangyari ngayon is magiging useful siya sa akin na magkaroon ng value. Like, mapapansin mo sa likod ko, meron akong radyo dito. No? Nagtuturo din ako, Sir Alan, ng mga gumagamit ng mga radio, di ba? For free. Kasi gusto nilang mag-exam, gusto nilang maging amateur. So, I'm willing to do that. So, yung profession ko, nagagawa ko pa rin. Kaso nga lang, no, hindi na ako nagdidiman ng financial reward, like salary, di ba? So, yun yung masarap ngayon dito. No? Kasi meron naman akong DXN na. At minsan, nakakamiss din. Pero, mas masaya ako sa DXN ngayon. Ayun. No? I really loved yung lifestyle. I really loved yung income. Yung dami mong nakikilala. Everything in DXN. Honestly, gustong gusto ko. Ayun. Pero partner Ponce, ikat kita dyan. No? Kasi ito lang, gusto ko lang malaman. Sa tingin mo, partner Ponce, ano yung malaking pagkakaiba kung isa ka ngayong employed as Engineer Antara Alfonso versus sa isang double diamond Antara Alfonso dito sa DXN? Ano yung malaking pagkakaiba para sa'yo? Ito, sir, no, honestly, no, itong mga nakaraan, may mga opportunities na very tempting sa akin. Everybody is encouraging me to apply for a position. Tapos, ang laki nung kita. Laki nung sweldo. Kasi mataas nga yung position eh. Kasi open nga eh. So, malaki yung chance. So, nagmuni-muni ako, nag-isip ako. Sabi ko, ano ba yung gagawin ko? Tatanggapin ko. But pag tinanggap ko yun, surely, maapektuhan yung DXN business ko kasi alam mo naman, sir, no, pag meron kang trabaho, talagang hindi mo 100% hawak yung oras mo. Bakit ko sinasabi? I've been there. And that is exactly the reason. Kung narinig nung iba yung BOM ko dati, na kaya ako umalis nung nagtatrabaho ko dahil doon sa issue ng merong somebody holding your time. Hindi ba? So, ang pagkakaiba talaga na nai-enjoy ko talaga ngayon is I am a free man. Di ba? Yung bang I can do whatever I want anytime I want it. So, sinubukan ko ding magtrabaho, Sir Alan. At na-prove ko sa sarili ko na hindi pala ako pwede talaga sa trabaho. Kasi, magiging kalaban ko yung boss ko. Di ba? Hindi niya ako magugustuhan. Dahil pag ako nagtrabaho matino, gusto ko kung ano yung trabaho, gagawin ko. And hindi sila pwedeng gumawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat na nakikita ko dahil ako mismo ang magsusumbong sa kanila. At sabi ng asawa ko, huwag ka na magtrabaho, bakit mabilis kang mamatay pag ganyan yung ugali mo sa mundo na employment. Di ba? So, freedom, Sir Alan, freedom. Hindi ko to pababayaran. Di ba? Yung freedom.
Pangalawa is, alam naman natin na kahit gaano kataas yung position mo sa trabaho, there will come a time na iiwan mo yan. Di ba? So, yung continuity, Sir Alan ba? Continuity. Kapag ikaw nag-alis ka sa trabaho yan, ano yung scenario? Scenario would be, pag na-meet mo yung qualification para makatanggap ng pension, kakaroon ka ng pension, but kailan yun? Tagal pa nun. Di ba? What if pag nag-decide kang maginto, you cannot enjoy that pension. So, in terms of income, ang maganda sa ginagawa ko ngayon is, kung gusto kong palakihin 100% yung kita ko, no? I can lay down a plan, di ba? And then I can execute it, and then possibly, pwedeng mangyari yon. Whereas, kung magtatrabaho ako, kung ang sweldo ko 100,000, 100,000 lang yan. So, mapupromote ako, hindi ko alam kung kailan, pero, no? Yun nga, hindi ka malaya. So, ang isang pinaka na-enjoy ko ngayon sa pagdi-DXN ko, no, na lagi kong sinasabi every time I do presentation, is my time freedom. Kasi alam mo, Sir Alan, yung pangarap mo dati, nung nag-uumpisa ako, honesty, no, hindi naman tayo, anong tawag nila? Hindi naman nakakaya na gusto nating kumita ng pera. But ito yung na-realize ko along the way na ginagawa ko in DXN. Na kapag kayong gusto mong kita na hit mo, you want more. And then you want more. And you want more. And you want more. And then, darating sa punto sa buhay mo na, why I want more? I have enough. Di ba? Ang ibig ko sabihin is, yung pera, pinapangarap mo dahil wala kang pera. Pag meron ka na niyan, nandyan na yung pera. Sabi nga ni Upline Stocks, ito, hindi ko to makalimutan. Ano yung purpose ng life? At dito sa DXN, nakita ko that one of the purpose of my life is to teach people. Ano? So, yun pinakamasarap para sa akin. Wherein, na pag ginawa ko dun sa employment, I don't think so kung makakapagturo ako. Di ko naman pwede lahat turuan, sir, na maging engineer, di ba? Dito, I can teach anybody, everybody to do this DXN. Yeah. So, yun, sir. Sagot ko. And I believe nanonood yung iba ngayon dyan na talagang naturuan mo. No? Nandyan si partner Mads Nor, nandyan yung ating mga business partners sa Midsayap, Alamada, no? Nanonood sila ngayon, I'm sure. Na ano nila yung sinabi mo, na dito nakakapagturo ka hanggat ilan ang gusto, no? And partner Ponce, tawag dito, eto, narinig ko na yung kwento. Narinig ko na to actually yung kwento mo na to. Regarding sa binabanggit mo kanina na yung time freedom. Pwede ba i-share doon for the benefit doon sa mga hindi alam yung kwento? Pwede ba i-share sa kanila yung kwento doon? Yung turning point. No, kaya mo nasabi yung time freedom na alam ko masasama sa kwento na to yung iyong misis eh. Ayun, partner Ponce. Yun yung sinasabi ko kanina na nagdi-DXN ako noon. And then, there will come a time na nagtrabaho ako. Kasi nag-i-explore nga ako eh. Actually, nung nag-asawa ako, meron akong trabaho that time. So, pinagsasabay ko yung DXN and yung trabaho. Doon ko na-realize, Sir Alan, na-prove na pag nagdi-DXN ka at you really want to excel, no, do not take it from me. This is mine. Mag-full time ka. Kasi your job will always hinder you to do more. No? Inuulit ko, do not take it from me. This is not my advice, but that's my personal realization. Kasi kung siguro kung nag full time lang ako ng todo-todo, baka nga, Sir Alan, crown diamond na ako ngayon. Eh. Pero because of that, no, na hindi ko siya nagawa ng full blast dahil nga dun sa ganung mga senaryo, talagang bumagal yung business. So, there was a time no, na I am in the middle of meeting. Imaginin mo, sir, kaka-meeting mo yung mga high-ranking official sa opisina and bigla kang makatanggap ng text coming from your wife. Itong asawa mo, mahal na mahal mo. Itong asawa mo, lagi mo sinasabi, I will give everything to you. Di ba? And then one day, nag-text siya sa iyo. Ang hinihingi lang niya, Sir Alan, is
dahil exhaust siya sa trabaho niya. Gusto lang niya ng sabay lang kayong kumain. Mm. So alam mo Sir Alan, nung hanggang ngayon pag iniisip ko ngayon, sabi ko, I will not let it happen again. Kasi maalala ko noon, binabasa ko, pag tumitingin ako dun sa portahan, iniisip ko paano ko makatakas. There is no way. And pag umalis naman ako na hindi ako magpaalam, anong klaseng empleyado naman ako? Sigurado ako hahanapin ako. 'Di ba? So all those things, no, nag-decide ako mabilis. At ang pinakamalungkot na decision ko is yung reply ko sa kanya. Ang sabi kong, sorry mahala, I cannot join you, pero babawi ako mamayang gabi. I'm in the middle of meeting. There is no way na makalabas ako dito. Alam niyo po, ang sagot niya lang sa akin, okay. At pag naalala ko yun hanggang ngayon, no, sabi ko, anong klaseng asawa naman ako? Na lunch lang naman ang hinihingi sa akin, hindi ko mabigay-bigay. Hindi ba? And I asked myself, kailangan ko ba magtrabaho? Meron naman akong DXN na. Hindi ba? So talagang decide ako that time, Sir Alan, na nung pagkatapos nitong taon na ito, I will not renew my contract, hindi na ako magtatrabaho. I will do DXN full time again. And ang maganda ito, ngayon, anytime na mag-invite siya, no? Ang sarap lang ba na, sige, kasi I have all my time now. Hindi ko naman sinasabi na wala na akong ginagawa. But the thing is, pag meron siyang gusto, like, magsiset siya ng gustong kumain, tinatanong ko kailan ba yan? I need to put it in my schedule para naman, no? Hindi kita mahindihan. Kasi pag nalagay na kita dyan, kahit sinong tatawag sa akin, hindi na yan pwedeng kumuha ng oras mo. Di ba ang sarap? Yes. Unlike before na the other way around, pag gusto niya, punta tayo ng Davao. Kailan? Pizza ganito. Tingnan ko muna kung wala kaming meeting ha. Sorry, may meeting. Alam mo, Monday to Friday, wala ka talaga makukuha dyan. But now you are doing DXN full time. Oh, next week, sige next week. Ibakante wala next week ko. Di ba? So yun yung sinasabi ko na that cannot be paid by any amount. Because after all, our time in this earth is so little. So, why not spend with your loved ones? Na hindi nga natin alam kung bukas makalawa, nandito pa tayo. Or siya, wala na dito, hindi natin alam. Iba ka magsisi ka. At iyak ka ng iyak, sana kung alam ko lang, dapat binigyan ko ng panahon yun eh. Hindi eh. Mas inuna mo yung trabaho mo eh. Sasabihin mo, wala kasi akong choice. Hindi, partner. Hindi kapatid, may choice ka. It's just that hindi mo siya pinipili. May choice ka, hindi mo lang siya pinipili. Yes. Actually, partner Fonse, kaya pinakwento ko sa iyo yan, no? Kasi alam mo naman, this month is February, no? So para sa mga nagse-celebrate ng Araw ng mga Puso or Valentine's Day, I'm sure, no, meron diyan mga alam ko sigurado kahit papaano kinilig doon sa kwento ni partner Fonse. Kasi, imagine, nag-text yung wife mo na lunch tayo. And ako alam ko yan, na kapag ang reply ng isang babae is okay. Okay. Hindi okay yan. Hindi okay yan. Okay lang, pero hindi okay yan. So, kaya I'm sure, no, maraming mga nakaka-relate doon sa reply na yon. Na pag nag-reply yung misis nila, okay. No? Sigurado yan, pag-uwi yan, no? Pag-uwi yan, meron niyang kasunod, no? Yung kasunod ng text na okay, yun yung sasabihin niya sa'yo pag-uwi mo. sabi ko nga, no? This month is February, so ano ko na lang din, no? Isingit ko lang din. Bukas, sisimulan na natin yung mga love upline dyan, no? Kasi bukas ang guest natin is Sir Diamond Nino and Catherine Tabayag. And ikukwento nila yung kanilang love story dito sa DXN. No? So, ayun. So, partner Fonse, I'm sure na yung iba na hindi ka pa masyadong kilala na-notice nila na you are a Muslim. No? Yes. Bilang isang Muslim partner Fonse, may rekomenda mo ba yung DXN sa mga kapatid nating Muslim na nanonood? And bakit? Dalawang bagay to, Sir Alan eh. No,
Ang tanong siguro marahil is, nire-recommenda ko ba yung produkto and nire-recommenda ko rin ba yung business? So, my answer to both is yes. Why? Kaming mga Muslims, kung may mga nanonood dito ng mga Muslims, alam ko naiintindihan nila, and for non-Muslims, I would like to share this para maintindihan nyo rin kami. Di ba? And maybe this can help you in promoting DXN doon sa mga friends or kakilala nyo mga Muslims. So kami mga Muslims, we are very particular doon sa mga, from the food that we eat, the cosmetics that we used, anything that ginagamit namin, that it should be surely halal. Di ba? So hindi ko pag-uusapan yung halal ngayon dahil mahabang usapin yan. And if you want to know more about halal, I recommend Kuya Hamid. I think nagkaroon na rin siya ng session. Yes. He discuss about the halal. Pero itong halal na ito, meron siyang relationship with our spiritual, no? Meron kaakibat niya yung paniniwala namin that ang simplest na pagkakaintindi ko at mapaintindi ko yung halalist, yung bang the product, the food, the gamit is malinis, pure. Di ba? So may mga pagkain na hindi kami pwede dyan, no? At yun yung paniniwala namin. Di ba? Yun yung belief namin as a Muslim. So, itong DXN products, honestly, kinakausap ko yung even yung mga religious, yung mga imam, yung mga ustads. At talagang ini-encourage ko sila, hindi ko lang nire-recommenda, Sir Alan, ini-encourage ko sila, na sinasabi ko sa kanila, if there is somebody na dapat nagpapalakas ng pagpo-promote ng mga produkto na ito, it should be you. Kasi parang the hierarchy of responsibility, though every Muslim is responsible to it, parang nasa kanila. Why? DXN products, alam naman natin that DXN company is from Malaysia. And Dr. Lim is not a Muslim. It is just that DXN nag-originate from Malaysia, and maybe because nung nag-uumpisa ang DXN, nakita ni Dr. Lim that majority of the market in Malaysia is Muslim, dapat masatisfy niya. So to satisfy at para makabili itong mga Muslims na ito, no, dapat siguradong halal yung produkto. Kasi kahit gaano pa yan kaganda, kahit gaano pa yan kasarap, kung malaman ng isang tunay na Muslim na hindi yan halal, hindi niya yan bibilin at hindi niya gagamitin. So, I do not know what is or what was in the mind of Dr. Lim that time, na majority of the customers would be mga Muslim. So, sinigurado ni Dr. Lim na yung produkto halal. But in fact, pinacertify niya sa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Nung ni-research ko, it's a government agency sa Malaysia na ang gawain niya lang is magtutok lang doon sa mga manufacturers, doon sa mga nagpapatubo, na ang produktong napuproduce nila should mag-comply doon sa process na masasabi mong halal. Di ba? So, para sa akin, naging advantage sa amin na mga Muslims yung sitwasyon na iyon dahil si Dr. Lim, sinigurado niya, pinacertify niya. Kami naman, naging kampante kami na, salamat at meron ng DXN ngayon na hindi na tayo magdadalawang isip kung halal ba yan o hindi. Kasi, imagine mo, Sir Alan, kahit kakain na lang kami ng restaurant, ang una-unang titignan namin, ano ba yung mga sinaserve ng pagkain dyan. So, magkakaroon, can you imagine yung gagamit ka ng lipstick, ano kaya mga ingredients nito? What if, kung katulad ng DXN na, there was somebody na nag-check na nito at sinertify na, di guaranteed ka na. So, napakalaki nung benepisyo sa amin spiritually. So, yung sinasabi ko kanina na kaming mga Muslims, itong mga kapatid natin sa Pikit, talagang nagmamanifest ito na ito yung advocacy nila, yung grupo ni Kuya Hamid. Na talagang we promote this DXN products. It's because dito nakakasigurado tayo na halal at hindi lang sabi-sabi. It's the Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, the JAKIM, who certified that DXN products are halal.
Now, compare mo dito sa mga binibili natin dito sa Pilipinas na merong tatak na halal. Alam mo bang, for the information of everyone, no, merong mga usap-usapan na, kasi there has to be the legitimacy of who is the certifier, Sir Alan. Hindi pwedeng, tulad sa'yo, sasabihin mo, Pons, kainin mo to, halal ito, halal. So may bearing yan. Si Sir Alan, mapagkakatiwalaan ko ba ito? Hindi, di ba? Itong JAKIM, it's a government agency in Malaysia. Na yun lang yung trabaho niya. So napakalaking advantage sa amin. And that is why kaming mga Muslims, kasama ito, Sir Alan, sa advocacy namin. But ito lang yung nakakalungkot. Every time we promote DXN products because it is good for our health, no, it's halal. Alam mo, masakit lang, Sir Alan, ba na ang iniisip nung tao, inininegosyo lang sila. Di ba? So, ako personally, nasasaktan ako dun na, ini-endorse mo lang yan kasi pag bumili ako niyan, kikita ka. Ngayon, nagbago na ako. Alam mo ginagawa ko, Sir Alan? Pag alam ko na yung tao, ganun yung takbo ng isip, inuunahan ko na. Ito lang gamitin mo, huwag ka nang bumili sa akin. Kasi alam ko namang pag ako nagbenta siya, hindi ka bibili. Pero bumili ka doon, hindi sa akin. Ang gusto ko lang kasi magamit mo, siguradong halal na produkto. Hindi ba? So, that is sa products. No, pangalawa, Sir Alan, pasensya ka na pag medyo napahaba because I really love to share this. Pagdating sa business naman, especially here in Mindanao, na ako hindi ko ina-admit ko na most of the Muslims, Bangsamoros particularly, na pag-iiwanan kami. Di ba? It is because no, some says na ito yung consequence ng mga kaguluhan, hindi nakaaral yung mga anak na mabuti dahil sa mga merong mga gera-gera. So all those things hindi natin kino-question. But looking at the situation ng maraming mga Muslims, Bangsamoros in particular, here in Mindanao, talagang pag pina-apply mo yan sa trabaho at ang na-compete niya is galing sa ibang paaralan, talagang malalaglag siya because of nga na dun sa sitwasyon na hindi nakapag-aral na mabuti. In fact, maraming hindi nakatapos mag-aral dahil sa kahirapan. Di ba? So, kung mayroon mga naging professional, ilan lang. Now, anong gagawin mo sa mga taong ito para magkaroon ng magandang hanap buhay at para maging okay naman yung buhay? Pwede mong papasukin sa trabaho. Dito nga lang, Sir Alan, sa bar, marami akong nakikita na ang sentimento is hindi nakapasok sa trabaho. Sinasabi ko sa kanila, not everyone can be accommodated. Di ba? So, kung gusto mo lang ng hanap buhay, kahit hindi ka makapasok dyan, kasama ka sa akin. Ang daming opening sa amin. Di ba? So, yun yung sinasabi ko. So, now, itong DXN para sa akin, it's a blessing from Allah na dumating sa amin dito because ang daming pwedeng matulungan. But again, sad to say, marami pa rin hindi ganun ka-open eh. Pag pinakitaan mo ng DXN, puro negative ang nasa utak, puro negative. That is why ako talagang I really believe and I am convinced na kahit anong gawin mo pa sa tao na hindi positive yung pananaw sa buhay, kahit ano pang ibigay mo dyan, walang mangyari. So, doon sa mga kapatid, mga brothers and sisters ko na mga Muslims, pati na mga non-Muslims, no, help us. You help us make these Muslims understand the benefit, the advantage, the opportunity that DXN is offering to them. Di ba? Malaking tulong na yun, I believe. So dito sa amin sa Cotabato, lalong-lalo na itong si Auntie Bing, no, hindi ito negosyo na lang eh. Malaking advokasya namin ito. Malaking advokasya namin ito, Sir Alan. And ikaw, I understand, naiintindihan mo to kasi nakikita mo. Di ba? Lalo na si Kuya Amit, pagdating sa usapin ng halal. Di ba? Yeah, so, nagiging emotional siya minsan. So, I recommend both the products and the business to my brothers na mga Muslims and sisters. Ayun. Sir Alan. So, yun. So, sa mga nanonood sa atin ngayon na tawag dito, kapatid nyo sa pananampalataya sa Islam, no? So, yan. Nanggaling na mismo kay partner Ponzi. Yung rekomendasyon nga. Ika nga, no? So, partner Ponzi, no? Maisingit ko lang bago ko ibigay sa yung next question ko, no? So, kanina nabanggit ko yung activity bukas, no? So sa 5 naman,
Sa February 5 naman, meron tayong bisita, no, from Dubai, si Mr. Ricky Donaire. And eto, usapan pong negosyo. Kung gusto niyo pong pag-usapan naman yung tungkol sa pangkalusugan, sa Sabado po, sa February 6, meron po tayong exclusive na online gynotherapy. Ang speaker po natin is si Senior Star Diamond Reynante Morales, no? So 2 p.m. po yan. And sa February 8, eto, marami nag-aabang nito. Yung first Crown Ambassador of the World, si Mr. Budi Mansalim, siya po yung guest natin dito sa ating live stream. Okay. So, partner Ponce, ilang taon ka na nga sa DXN? 10 years. 10 years, ayan. So, sa partner Ponce, for 10 years, More than 10 years. More than 10 years, sa palagay mo, ano na yung mga nabago ng DXN sa buhay ng isang Antara Alfonso? Kung iisa-isan ko dito, Sir Alan, napakarami. But I would like to share yung mga matinding pagbabago. Number 1 is my mindset. Okay. No? Alam mo yung mindset ko dati? Tulad din ng mindset ng karamihan. Kasi yun yung sinasabi sa atin eh. Mag-aral ka mabuti. No? Be excellent. Be competitive dahil kailangan mong, ikaw yung pinakamagaling dahil pag nakatapos ka mag-aral, no? Kung sa karera pa yan, lalamang ka. So, yun yung mindset ko dati. Kaya dati, no? Since pag-aaral, so hindi sa pagmamayabang, since elementary, no, talagang honor student po ako. I graduated sa elementary valedictorian, and high school, no, talagang competitive ako kasi yun yung mindset ko. So naka-mindset po ako na kailangan ko maging magaling, no, to the point na grabe yung competitiveness ko. Pero nung nag-DXN ako, na-change po yun. That hindi mo kailangan palang sobrang excellent. No? Kailangan mo lang practical. Kailangan lang open-minded ka. Kasi kung titingnan mo yung mga successful na mga tao, hindi naman sila yung mga sobrang intelihente eh. Kasi yung mga sobrang mga matatalino, nagiging scientist. Pero yung mga super successful na mga tao, one thing na makita mo sa kanila, they are practical. So, ang buhay ko noon, no, is I'm always, lagi ako napapressure ba na pagka we are in one area, talagang I will see to it, even ako lang nakakaalam that I should be better than you. I should be better than you. So, talagang tatalunin kita. Di ba? But not all the time ako yung panalo. But that was my attitude. And because of the mindset that I had before. Now, na-realize ko that in life, mas masarap pala yung lahat successful. Mas masarap pala yung kung kaya nating gawin itong dalawa, bakit ako lang? Kung pwede tayong maging successful lahat, bakit ako lang? Kung pwede naman tayong maging sikat lahat, bakit ako lang? Di ba? So talagang malaki yung pagkakaiba. And all these things na sinasabi ko in DXN are all possible. Di ba? Like, hindi naman limited ang magiging Star Diamond. Hindi naman limited ang magiging Crown Ambassador. Everyone, every DXN distributor, we have all the same opportunity na maging, no, Crown Ambassador. But nasa sa atin na yan. So that's one, sir. No? Yung mindset. Pangalawa, actually, even now, I'm struggling on this. Kasi hindi ako hindi ako mahilig sa maraming tao. Hindi ako social type. I would rather stay at home. No? Minsan nga, sabi ng asawa ko, may mga kaibigan ka ba? Sabi ko, mayroon naman, pero yun yung matutuong kaibigan. Di ba? Kasi hindi ako yung tipo ng tao, punta doon, punta dito. But in DXN, no, one thing na natutunan ko dito is makipag-mingle, makipagkaibigan. And the benefit is, no, napakasarap kasi ang dami mong natututunan. Di ba? Nagkakaroon ka ng bagong kaibigan. May kaibigan ka sa Luzon, Visayas, Mindanao. May kaibigan ka sa ibang bansa. Which is, no, yun, bigay sa akin ng DXN yun. So, yung dating ako, I want to be alone. But now, no, saan yung maraming tao dun? O yun. Ngayon, bumili ako ng bike share kasi maraming nagbabike. So, sumasama na rin ako doon. Di ba? So, yun. What else? Ngayon, naging kon ako. Mas lalo ako naging practical.
So, dati Okay. masyado akong OC ba? Everything should be in place. So, hindi ko naman sinasabing hindi maganda, but there are times na hindi siya maganda. So, Mhm. pananaw sa buhay, no? Mhm. At higit sa lahat, yung ang malaking pagkakaiba noon at ngayon is dati, pagdating sa pangarap ko lang yan. Ngayon, no, pangarap natin to. Hindi ba? Hindi Yeah. hindi ko lang ito pangarap natin ito. So, marami sir, marami. But those are some of the pagkakaiba. Hindi ba? And Wow. all those things I owe them sa pagsali ko ng ganitong klase na business. Na-learn ko sa upline, na-learn ko sa mga cross lines, na-learn ko sa mga taong nakasalamuha ko in DXN. Of course, sa management, sa DXN mismo, dami kong natutunan. Yung DXN culture, dami kong natutunan doon. Di ba? Yes. So, ayan, no, mga partners na nanonood ngayon, no, kung medyo nabitin kayo ron sa sagot ni partner Ponzi kasi sabi nga niya, maraming nabago, no, yung DXN sa kanyang buhay. Kung medyo nabitin kayo, alam nyo na, message nyo na lang si partner Ponzi. Baka pwede niyang isa-isahin sa inyo yung mga nabago sa buhay niya. But, definitely, no, talagang marami. No, maraming nabago. And, partner Ponzi, bago kita pakawalan ngayong araw na ito, ito ay last question na lang, no? So, for more than 10 years na nandito ka na sa DXN at marami na, sabi mo, marami nang nabago yung DXN sa buhay mo. Sa tingin mo, partner Fonzie, 5 years from now, ano na si Antara Alfonso? Hirap naman na tanong niyan, sir. No? Unang-una, pinagdarasal po natin sa Allah, sa Panginoon, na abutin pa natin yon yung 5 years and even beyond that. And with that span of time, of course, meron tayong mga goal. At isa din yan sa natutunan ko sa DXN na dapat meron kang tatargetin. So, hopefully, inshallah, and I am committed to it, I will become, in terms of position sa DXN is, maging crown diamond at least. Crown diamond. Mm-hmm. So, dun sa mga nanonood ngayon, including you, pwede mo akong singilin after 5 years. Di ba? And I will be, I will share to you kung na-hit ko, no? And kung hindi ko man ma-hit, but I'm positive na ma-hit ko yan because I am committed. Inshallah, no, God willing. Di ba? And of course, no, I want to see more diamonds coming from my network. Okay? Kasi yan yung isa sa pinaka-very fulfilling na ma-achieve ng isang DXNers is yung dumadami yung successful. Minsan nga, ini-imagine ko yung, sabi ko, ano kaya yung pakiramdam nila upline stocks, nila upline Osler, di ba? Nila, yung mga business partners, yung mga kasama sa DXN na dami ng successful sa baba nila. Surely, it's not about the money that they earn. No? Si upline Osler nga, lagi niyang sinasabi is, it's more than that, no? Yung feeling na maramdaman mo, seeing the people na nabago yung buhay. Totoo po yun. In my downlines, in my business partners, no, hindi naman sila super successful, but yung iba meron nang nakikitang resulta, and every time they are sharing it to me, no, hindi lang ako nagsasalita, but deep inside my heart, I'm so happy for them. And I want more. No? Gusto ko pa ng maraming katulad nun, no? In 5 years time. So sa mga business partners ko na nandito ngayon, na nanonood, no, nandito lang ako. Hindi kita pupuntahan, hindi kita o-offeron, but if you are, kung hihingin mo yung tulong ko, no, alam nila partner Mads yan, no? Hingin niyo yung tulong ko and I will be very happy to serve you as your business partner. Wow, no? Opo, partner Ponzi, no? Hindi naman sa pinipressure kita, pero sabi mo 5 years from now, nakikita mo yung sarili mo na possible at least crown diamond, no? So, hindi naman sa pinipressure kita, but right now, nanonood ngayon yung mga uplines mo. No, so, narinig nila yung sinabi mo. No? Hindi sa pinipressure kita, partner Ponzi. Pero alam na yan upline, alam na yan ni upline stocks, pati upline Osler. Ayun. I already renounced that goal to them. Where in fact, I asked their help
Tulungan nila ako. Mm. Ayan, no, sabi ni partner Jason Pasha, Power Upline ng Tara Alfonso, thanks a lot for sharing, no? Ayan, no? Ayan, Tata Sidilio, thanks for sharing ideas, sir. Power talaga pag gusto may paraan, pero pag ayaw, hindi na uubos ang dahilan. Pero partner Fonzie, no? Sabi, before mo maabot yung Crown Diamond, of course, no? Dapat, yung kanina mo munang binabanggit, yung Auntie Bing, no? Yung nanay ng Cotabato, si Tita Bing Nur, no? Oh, ayan, no? I'm sure Crown Diamond na siya this year, no? Tita Bing, kung nanonood ka ngayon, no? Alam ko, Crown Diamond ka na this year. So, partner Fonzie, ayan, no? Ayun, may nakita ko. Technical, paki-flash nga ulit. Ayan. Crown Ambassador. Inshallah. Tita Bing, para sa iyo ba yan? Para sa iyo ba yan, Tita Bing? Para sa akin yan. Pinapagalitan niya ako kasi yun dong position ko. Yun dong position ko at yung kita ko, hindi bagay sa akin. So talagang napapressure ako. Sabi ko, hindi, sobrang bilib ka lang sa akin kasi nanay kita. Ayan na nga. Sabi ko nga sa'yo, partner ko siya, no? Sabi ni Upline, galing-galing. Upline, salamat. So, sabi sa'yo, no, nanonood sila ngayon, no? Kaya hindi sa pinipressure kita, pero mukhang kailangan talaga. In 5 years. Pero sabi nga Tita Bing, Crown Ambassador daw eh. 5 years time. Pero ito, partner Ponce, no, dugtungan ko lang yung tanong. In 5 years time, sa palagay mo, kasama mo na kayang nag-network si Mrs.? Actually, yung asawa ko, no, talagang nagne-network siya on her own way. Okay. Di ba? Kung titingnan nyo yung points ko, personal points ko, maraming mga nagtatanong bakit yung points ko umaabot ng 50,000 ppb. Tapos, sabi na, anong ginagawa mo? Sabi ko, marami kaming ginagawa. Ang isang ginagawa ko is talagang I really accepted na talagang ang trabaho ko dito is I will sell. And plus yung asawa ko, na nabilib kasi siya dito sa spirulina because naintindihan niya. Alam niyo po yung spirulina, napakaganda sa buntis. Hindi ba? So, ang ginagawa ni Mrs. Pero partner Ponce, cut lang kita. Kasama sa ini-endorse niya sa mga pasyente na not for business purpose because para makatulong sa pasyente. Itong spirulina. Di ba? So, nagre-recruit din siya, partner Alan. Hindi nga lang siya visible. Nagre-recruit siya. May mga bago kaming downlines. Pero in 5 years time, nakikita mo ba yung sarili mo na katulad nila, partner Box and Lucy Sandoyogan, partner Arman Roa and Merlinda Roa, na yung nagbaback-to-back ba? Ikaw yung BOM, si Mrs. naman yung magagano therapy after? Inshallah. Actually, meron na kaming usapan. No? Meron na kaming usapan. Nag-commit na rin siya sa akin na sabi niya, of course, bago ko naman sabi niya gagawin yan, I will see to it na mapag-aaralan ko muna. So, binibigyan ko siya ng panahon. Pero, kasama na sa plano namin na ako yung magkakandak ng BOM and then siya yung gagawa naman ng... Kasi, doktor siya eh. So, napakalaki yung chance na paniniwalaan siya ng tao. Kasi, ang experience ko, ganito sa akin, kahit totoo pa yung mga pinagsasabi ko, minsan, hindi ko alam kung nangiinsulto o ano yung dahilan na parang kang doktor, mura kang doktor, di ba? So, ang iniisip ko, sabi ko, siguro hindi ka panipaniwala sinasabi natin kahit naman totoo. Pero pag itong mga medical professionals tulad nila Auntie Bing, no, yung mga nurse, mga doctors, pag sila yung nagkwento about our products, talagang iba yung dating sa mga tao. Yeah. So, inshallah, no, in answer to your question, siguro hindi abutin ng 5 years, talagang sasama na siya. Alam mo, partner Ponce, sasama na nga siya. Alam mo, partner Ponce, kaya ako naitanong kasi alam mo naman, no, dito sa live stream natin, meron tayong The Doctor is In, no, which is yung mga nagsasalita, yung mga doktor, no? So, baka one of this day, maimbita rin namin si Mrs. Totok. Sure. Kung nanonood man si Ma'am ngayon, no? Ayan. Actually, para sa iyo, Ma'am, yung tanong ngayon. Partner Ponce, open naman siya sa ganyan. Okay, no? So, magandang balita yan, no? Yan. So, partner Ponce, napakaganda ng ating naging usapan and I'm sure yung mga viewers natin
kanina may mga flash na nga na marami silang nakuhang ideas and nagpapasalamat sa mga ibinahagi mo sa kanila. So, Partner Ponzi, maraming salamat pero bago kita pakawalan, ano yung may iwan mong mensahe sa mga viewers natin ngayon? Lalong-lalo na, no, dun sa mga hindi pa natin kasama dito sa DXN. Unang-una, no, dun sa mga hindi pa member ng DXN, mayroong nag-invite sa inyo na makita at napakinggan nyo yung mga sinasabi ko. Pag kayo po nagdududa, no, meron kayong gustong maintindihan pa, meron naman akong Facebook, Antara Alfonso. I'm very willing to help, no, share whatever knowledge about the business that I can possibly share to you. So, isipin nyo yung nag-invite sa inyo, no? Huwag nyo naman sana silang i-judge na in-invite kayo para sa kanila, para lumago yung business. Because someday, pag naging successful kayo dito, sabihin ko sa inyo, ang masasabi mo lang, salamat at in-invite mo ako. Because there is a possibility na pag ginawa mo ito ng sinipagan mo, hindi imposibleng yung nag-invite sa iyo, mauunahan mo pa. So, talagang ang sinasabi ko dito is, ikaw na-invite dito, I hope nakita mo yung opportunity. Not for me, not for DXN, not for the person whom invited you, but this is for you. So, magpakatotoo ka lang. Pangalawa, dun sa mga members na natin. Dun sa mga members natin, hindi ko alam yung inyong level of belief sa ginagawa niyong DXN. But this is one thing for sure na malaking factor sa pag-succeed. Dapat mabuo nyo na 100% yung belief nyo. Kasi, imaginein mo, yung mga kumikita na sa DXN na hindi nakakapag full time, no? Alam mo ang iba dyan, takot lang na baka sa susunod na taon wala nang kikitain. Ang tanong ko, questionable yung belief system. Kumita ka na nga i-sustain mo na lang, palakihin mo pa. Di ba? May mga nakita na naintindihan na, but they cannot just do it, no? 100%. Sabi ko, gawin mo. Kasi hindi ito haka-haka, hindi ito pala isipan. Ang dami nang naging successful. Kasi ako nung nag-umpisa ako, talagang I did my best na ma-meet yung mga sila Larry Vasco na yan, yung mga successful people. Tapos tinanong ko sila, kinausap ko. So dito, marami ng super successful. So again, katulad nung sinabi ko kanina, no, gawin mo ito not for your upline, not for me, not for DXN, not for anybody else, but for you and your family, for your loved ones. Because after all, pag nagbago yung buhay mo, pag nabili mo yung pangarap mong sasakyan, sinong sasakay dyan? Sino yung mag-i-enjoy ng comfort nun? Pag naipatayo mo yung bahay na pangarap mo, sinong titira dyan? Hindi naman titira si Sir Alan, siguro bibisita lang. Hindi ba? Hindi rin yung upline mo. Ikaw din yan. No? If you will succeed in DXN dahil sineryoso mo, ginawa mo, ito lang masasabi ko sa iyo. Ikaw din ang mag-i-enjoy. Di ba? So gawin natin ang DXN. No? Huwag na tayong magdalawang isip, huwag na tayong mag-alanganin. Kasi yung mga dalawang isip na yan, no, baka maging tatlo pa yan, yung alanganin na yan, naku, sinto-sinto ang labas niyan. So, focus, gawin, no, mag-decide. Mag-decision ka na gawin mo ito. And then, sabi niya, upline stocks, hindi mo naman kailangan gawing full-time agad eh. Di ba? Mag-decision ka lang, gagawin ko to. Pag nagawa mo yun na mag-decide, gawin ito. And then, ipasok mo na siya ngayon dun sa mga activities mo. Pag ginawa mo yun consistently, surely, believe me, magkakaroon ka ng resulta. So, let's do DXN. Not for anybody, but for ourselves and for our loved ones. Wow, thank you very much, partner Antara Alfonso, sa iyong mga ibinahagi sa mga viewers natin ngayon. Na I believe, no? Nag-stick talaga sa program natin for today. More than 100 yung ating viewers. And talagang hindi umalis dahil alam na, marami silang nakukuhang idea and marami silang natututunan coming from you. And sabi mo nga kanina, wag nga magdalawang isip dahil mga partners, tandaan nyo, wala pong taong dalawa ang isip. Kung dalawa ang isip mo, abnormal ka. So, partner Bonzi, ako'y nagpapasalamat sa iyo ng buong puso dahil yun, sabi nga ni partner, nabasa ko kanina, sabi ni partner Manny Grimpula. Ayan, nasa na yung sinabi ni partner Manny Grimpula.
Ayan, technical, baka pwedeng pa-flash naman, no? Buhay na buhay daw yung kanyang dugo. Si Idol Manny. Oo, sabi niya kanina, no? Nabasa natin kanina. Ayan, no? Yes, idol, buhay na buhay ang dugo ko. No? Maraming nabuhay Idol ang dugo. natin. Yes, maraming nabuhay ang dugo, maraming nabuhay ang diwa. Ayan, no? Sabi ni Salamat, partner partner Manny. Manny. Keep sharing your success stories because hindi mo alam one way or the other, no? Ikaw na-inspire mo kami in your group. Yes, no, of course. So, ayun, mga business partner na nanonood ngayon and sa mga hindi pa namin kasama dito sa DXN. So, napakinggan po natin ang kwento ng isang engineer na nandito sa DXN at ginagawa, no? Full-time at buong puso, no? So, dahil nga dun sa mga nabanggit niya na number one is at pinaka talagang tawag dito, binigyan niya ng highlight is yung time freedom. So, ginagawa yung negosyo because of time freedom na sabi nga, no, matagal niya ng gusto at matagal niya ng pinapangarap na makuha dito sa buhay at nakuha niya po yan dito sa DXN. So, mga partners na nanonood ngayon, no, kung hanggang ngayon nag-iisip ka pa rin, nasa sayo na yan, no? Bahala ka na mag-isip hanggat gusto mo. No? Basta nag-iisa at official page ng DXN Philippines. For now, this is your host, Mr. Alan Licafort, Area Sales Coordinator of Mindanao. So, God bless and goodbye for now.